Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Dalangin ko po na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at palagi po sana nating alagaan at ingatan ang ating mga sarili. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay nangyari mismo sa akin. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lee. At nangyari ang kwento at karanasang ito taong 2003 sa mismong lugar namin sa Visayas. 15 taong gulang pa lamang po ako nun at masyado pang bata para makaranas ng mga pangyayaring hindi ko sana dapat na maranasan dahil sa mura kong edad. Bilang isang bata ay normal lang sa amin ang makipaglaro kahit kanino, basta laro ang pag-uusapan. Nung araw na naglaro ako kasama ang mga kaibigan ko, ay biglang dumating ang aking nanay at inutusan niya akong bumili ng gatas sa tindahan dahil sa naubos na ang gatas ng bunso namin na 5 buwan pa lamang noong mga panahon na yon. Kahit minsan ay pasaway ako, masunuri naman akong bata at mapagmahal. Kahit nasa kalagitnaan ako ng paglalaro, kapag may inuutos si nanay sa akin ay gagawin ko. Ang lugar nga po pala namin ay napapalibutan ng mga naglalakihang punong kahoy na nagbibigay takot at kilabot sa mga taong naninirahan sa aming lugar. Kaunti lang din ang aming kapitbahay dahil masyadong masukal at liblib ang aming lugar. May lumang sementeryo rin malapit sa amin at hindi na namin malaman kung gaano na katagal ang sementeryong iyon dahil sabi ni nanay at tatay, hindi pa man ako na ipapanganak ay naroon na raw ang lumang sementeryo na iyon. Matagal na raw na abandonado ang naturang sementeryo. Tinubuan na rin ito ng mga talahib at mga naglalakihang mga damo. Sa likod naman ng kubo namin ay may malalim na bangin na sobrang lalim. Yung tipong pinagbabawalan ako ni nanay na magpupunta ron dahil baka raw mahulog ako. Lahat ng sasabihin nila sa akin ay sinusunod ko dahil natatakot ako na mapagalitan ni nanay o ng aking tatay. Iba din po kasi kapag nagalit si nanay pinagbubuhatan niya ako ng kamay kung minsan. Kapag nagsumbong naman ako kay tatay ay mas lalo lang akong pagagalitan at pagdidiskatahan ni nanay. Kaya naman kinikimkim ko lang ang lahat ng pananakit niya dahil mahal ko si nanay at ayaw kong mag-away sila ni tatay nang dahil lamang po sa akin. Mabalik tayo sa kwento. Nung inutusan ako ni nanay na bumili ng gatas para sa bunso kong kapatid, nagpaalam muna ako sa mga kalaro ko na bibili lang ako ng gatas saglit sa tindahan. Nagsimula na akong maglakbay patungo sa tindahan na malapit sa kalsada, mga 100 metro ang layo mula sa bahay namin. Pero bago ako makarating sa tindahan, ay kailangan ko munang dumaan sa lumang bahay na malapit sa kapilya, kung saan ang bahay na yun ay may nakatirang isang matandang babae na kinatatakutan dito sa lugar namin at hindi na rin ito masyadong makalakad dahil sa katandaan. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Lola Vicenta. Malapit na ako noon sa bahay ng matandang babae pero nagdadalawang isip ako kung dadaan ba ako o hindi sa bahay na yun. May sabi-sabi kasi na ang matandang iyon
ay pinaniniwalaang aswang daw sa naturang lugar. Bilang isang bata, tumatak sa aking isipan na kapag aswang ang pinag-uusapan ay delikado at masama ito. Nasa harapan na ako ng bahay ng matanda nun at sobrang lakas ng tibok ng puso ko noong mga oras na yun dahil sa labis na takot. Akma na sana akong babalik sa aking pinanggalingan at hahanap na lang ng ibang madadaanan nang bigla akong natigilan dahil may narinig akong boses na parabang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin nung tawagin ako ng matanda at nakakatakot itong pakinggan. Nanigas ang mga paa ko sa aking kinatatayuan at tagaktak na rin ang aking butil-butil na mga pawis. Mas lalo akong kinabahan nang makarinig ako ng huni ng tuko, sabayan pa ng malamig na hangin na nanunuot sa aking kalamnan. Nananayo na rin ang lahat ng balahibo ko lalong-lalo na sa aking batok. Naririnig ko ang langit-ngit ng kawayan na nagmumula sa bahay ni Lola Vicenta, palatandaan na may naglalakad sa loob ng kanyang bahay. Dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman, ay napaihi ako sa aking short at umiiyak na rin ako habang patuloy na sinasambit ang pangalan ng aking mga magulang. Nakadilat ang dalawang mga mata ko habang pinagmamasdan ng matandang babae na dahan-dahang lumalabas ng kanyang bahay. Nang makalabas na ito, ay nakita ko ang itsura ng sinasabi nilang Lola Vicenta. Maitim ang kulubot nitong balat mula ulo hanggang paa. Pangit din ang mukha nito at kung sino man ang titingin sa kanya ay paniguradong mabalis pa sa 4:00 aalis o tatakbo ito. Malalim din ang kanyang mga mata at matalim kung ito'y tumingin. Nakakatakot ang kanyang aura at mahahaba rin ang kanyang kuko sa paa at kamay na parabang katulad ng kamay ng isang mangkukulam. Nanginginig ang buo kong katawan at para akong naistatwa sa aking kinatatayuan na makita kong dahang-dahang bumababa ang matanda sa hagdan ng kanyang bahay at papalapit na ito sa akin. Gusto kong tumakbo ngunit ayaw sumunod ng aking katawan. Papalapit na ng papalapit sa akin si Lola Vicenta. At nung sobrang lapit na ng matanda sa akin, dahil sa labis na takot ko, ay naghahalo na ang aking luha, sipon, at nangangamoy na rin ang aking panghi dahil napaihi ako sa aking short. Nung nasa harapan ko na ang matanda, ay sinabi ko sa kanya na huwag akong sasaktan habang patuloy lamang ako sa pag-iyak. Halos panawan na ako ng malay tao nang maamoy ko ang kanyang mabahong hininga na parang katulad ng amoy na nabubulok na laman. Maya-maya pa ay bigla na lang bumigat ang aking pakiramdam nang hawakan ng matanda ang aking balikat at may ibinulong sa hangin na tanging siya lamang ang nakakarinig at nakakaalam. Pagkatapos niyang sabihin yun ay ngumiti siya sa akin ng nakakaloko at umalis ito na parabang wala lang nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang kanyang inasal. Nang tuluyan nang nakapasok sa loob ng bahay ang matanda, ay doon pa lamang ako nakahinga ng napakaluwag. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga dahil sa nangyaring hinding-hindi ko inaasahan ng mga sandaling iyon. Bago ako umalis ay pinunasan ko muna ang aking mga pawis, pati na rin ang aking luha. Nang medyo nakarecover na ako ay mabilis akong tumakbo patungo sa tindahan at binili ang gatas na iniutos sa akin ni nanay. Nang makabili na ako ng gatas ay umupo muna ako sa bangko sa labas ng tindahan at doon nagpahinga ako saglit. Habang nakaupo ako ay palagi pa rin naglalaro sa aking isipan ng pangyayaring yun. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ko
ay umuwi na ako sa amin pero hindi na ako dumaan pa sa bahay ng matandang iyon. Sa takot na mangyari pa ulit yun ay umiba ako ng daan. Doon ako dumaan sa may sapa na matatagpuan lamang sa likod ng bahay ng matandang iyon. Nung una ay nahirapan ako sa pagtawid dahil sa lakas ng alon ng tubig pero tiniis ko. Nang makaahon na ako sa tubig ay dali-dali akong tumakbo papauwi sa amin. Pagkarating ko sa bahay ay tinanong ako ni nanay kung bakit puro basa ang damit ko pero hindi ko na siya nasagot dahil nanlalabo na ang aking paningin at tuluyan nang nawalan ng malay. Ang sabi ng nanay ko nung nawalan ako ng malay ay binuhat niya raw ako papasok ng kwarto dahil inaapoy raw ako ng lagnat. Tinawag daw ni nanay si tatay at sinabihan na magpatawag ng albularyo. Nang makita raw ni tatay na nanghihina na ako ay mabilis daw siyang umalis patungo sa bahay ng manggagamot o ng albularyo. Umiiyak daw si nanay nun dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Patuloy lang daw niya akong pinupunasan ng basang tuwalya at ilang minuto ang lumipas ay bigla akong nagising at nagsisisigaw na animoy parang sinapian ng masamang elemento o ng kung ano paman. Bumangon ako at namimilipit sa sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko kasi noon ay parang hinahalungkat ang aking mga laman loob. Nung mga oras na yun ay para bang may kumokontrol sa sarili ko. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Bigla ko na lamang sinakal si nanay ng napakahigpit sa kanyang leeg. Nasa ganoong sitwasyon ako nang abutan kami ni tatay. Nakita kong nagmamadali si tatay na lumapit sa amin at inawat ako sa pagkakasakal kay nanay. Ngunit bigla ko na lang itinulak si tatay ng malakas dahilan upang matumba siya sa sahig. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas na yun. Ayaw kong sakta ng mga magulang ko pero parang may kumukontrol sa akin. Nakita ko noon na may kinuhang lubid ang kasama ni tatay at lumapit sila sa akin. Pinagtulungan nila akong igapos sa haligi namin. Nagpupumiglas ako ngunit wala na akong magagawa dahil tatlo silang nagtutulong-tulong para maigapos ako. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makawala sa higpit ng pagkakatali nila sa akin at nakita kong umiiyak na si nanay habang nakatingin sa akin. Nang tapunan ko ng tingin si tatay, ay mababakas ko sa kanya mukha ang pag-aalala sa akin. Nakita ko ang kasama nilang matandang lalaki na inilabas ang kanyang gamit at lumapit siya sa akin ng bahagya at sinimulan niya akong suriin. Narinig kong tinawag nila nanay ang lalaking iyon na isang albularyo. Hinawakan ako ng albularyo at maya-maya pa ay nagulat ako sa sinabi nito. Ang sabi niya na may isang tao raw na gusto akong ipahamak. Gusto raw ng taong iyon na maging aswang ako o mahawaan ako. Nabigla ako sa aking narinig at halos hindi ako makapaniwala. Nakita ko noon na may kinuha ang albularyo na isang maliit na bote at sa tingin ko noon ay langis ang laman ng boteng iyon. Inalis niya ang takip ng bote at dahan-dahan niya itong ipinainom sa akin. Maya-maya pa ay napasigaw ako sa sakit nang bumalik na naman ulit ang sakit sa aking tiyan na para bang hinahalungkat ang aking mga bituka. Nagsusuka na rin ako noon ng kulay itim na may halong berdeng likido. Nang maisuka ko ang likidong yun, ay bigla na lamang akong nanghina at nawala ng lakas. Narinig ko noon na tinanong ni tatay kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit sumuka ako ng ganun. Ang sabi naman ng albularyo na kung hindi ko raw naisuka ang likidong yun, ay malamang na maging tuluyan na akong isang ganap na aswang. At sabi pa nito na pwede raw mahawaan ng isang tao sa pamamagitan ng pagtapik, pag-oorasyon, laway, o sa pagkain. O
mas kilala ito sa ating lahat bilang Nayanggaw. Nilapitan naman ako ni nanay at kinalagan ako sa aking pagkakatali. Tinulungan din niya akong makaupo ng maayos at nang medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko, ay tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin nung oras na bumili ako ng gatas. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin sa mga kamay ni Lola Vicenta. Nang marinig nila ang sinabi ko, ay sinabihan ako ng albularyo na mag-iingat daw ako sa mga taong makakasalumuha ko. Tanging tango lamang ang isinagot ko rito dahil hindi ko naman alam kung ano ang aking isasagot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nun at akala ko talaga ay tuluyan na akong magiging isang aswang. Niyakap ako ni nanay noon at tinanong niya ako kung may masakit ba raw sa katawan ko o kung may nararamdaman ba raw akong kakaiba. Sinabihan ko si nanay noon na maayos na ako para hindi na siya mag-alala pa. Narinig ko naman na nagpapasalamat si tatay sa manggagamot at nang maayos ng lahat ay nagpahinga na rin kami dahil gabi na kaya sa bahay na lang namin pinatulog ang naturang matandang albularyo. Kinabukasan ay lumaganap sa buong barangay namin ang pagkamatay ni Lola Vicenta. Ang matandang babae na gusto sana akong gawing isang aswang. Kaya mula nung namatay ang matandang babae ay naging tahimik na ang aming barangay at wala na rin kaming kinatatakutan pang masamang elemento o kung ano paman. Pero hindi pa rin kami dapat makampante dahil hindi naman namin alam na baka balikan kami ng mga kamag-anak o kalahi nun. Kaya mula nun ay hindi na ako nagpapahawak pa kahit kanino. Naging mapagmatsyag na ako sa mga taong makakasalamuha o makakasalubong ko dahil sa takot na mangyari ulit yun sa akin. At yun lamang po ang aking kwento at karanasan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras para mapakinggan itong ibinahagi kong kwento. Ako po ito si Lee mula sa Visayas. Naway, patnubayan po tayong lahat ng poong may kapal. Ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update. Umpisa na po natin para hindi po mapahaba itong video natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Amor ng Iraq, kay Boss Eris Crib Horror Tales. Subscribe po kayo sa kanila at sana po mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila sa kanilang channel. Kay Boss Creepy Shinigami, napakalupit po nito. Isang Tagalog horror animated channel po. Subscribe kayo, sana po mapanood at masuportahan nyo sila. Napakalupit po, Creepy Shinigami. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Mary Asilar, si Miss Teresita Saironi, si Miss Filipina Palsario, si Miss Rosella Doria, si Miss Iris Tachibana. Maraming salamat po sa suporta at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Rowena D.S. Velasco, si Miss Marichelle de Guzman na walang sawang tumatangkilik, nakaantabay, nakasuporta dito sa mga ibinabahagi nating kwento. Maraming salamat po sa inyo. Yan, shoutout din po syempre kay Miss Roda Rivera, kay Miss Hale Rainled, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan. Nakasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Maraming salamat po sa inyo. Kay Miss Christy Harm ng Germany. Maraming salamat po at mag-iingat kayo palagi dyan and God bless po. Thank you po sa suporta at pakikinig nyo sa PCT channel. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Ophelia Yasin, si Miss Jude's Evening Star, si Miss Rowena D.S. Velasco, si Miss Linda Lin, si Miss Chana Chini. Maraming salamat po. Sana po masuportahan nyo din si Miss Secret Love and Life Confessions na isang Tagalog love story channel. Pwede rin po kayo
bahagi ng mga kwento tungkol sa buhay ninyo o sa buhay pag-ibig ninyo. Sana all sa kanilang channel, sana po makapag-subscribe kayo, mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila. Secret Love and Life Confessions po. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Marites Guevara, si Miss Florita Pero, si Miss Angelina Suzuki, si Miss Blue Rose na nakikinig mula sa Doha, Qatar. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Wani Rosero, kay Boss Lawrence Lianto na ating avid listener. Maraming salamat po sa inyo, boss. Hello din po kay Boss Iron Chris Ranke, kay Miss Elaine Almera, kay Miss Grace De Guzman, kay Miss Elizabeth Matthew. Maraming salamat po sa support at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Binabati ko din po syempre si Boss Lee Merv na nakikinig mula sa Caloocan. Maraming salamat po sa suporta at binabati ko po lahat ng mga taga Caloocan. Hello din po kay Miss Ray Liana, kay Miss nawala, kay Miss Jennifer Davis na nakikinig mula sa Long Island, New York. Maraming salamat po at hindi kayo nagsasawang tangkilikin, suportahan itong ating PCT channel, Miss Jennifer Davis. Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Long Island, New York, and thank you po. God bless you always po. Hello din po kay Miss Rosella Doria, kay Boss Jamer Bellarmino na ating avid listener mula sa Hong Kong. Maraming salamat po kay Boss Jamer Bellarmino. Ingat po kayo palagi dyan. Binabati ko rin po syempre si Miss Rowena Tabola, si Boss Vincent Reyes. Maraming salamat sa iyo, Boss Vincent. Hello din po kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Christine Olson na nakikinig mula sa Sweden. Maraming salamat po sa inyo, Miss Christine Olson, sa walang sawang pakikinig, sa suporta at sa pagtangkilik nyo dito sa ating PCT community o sa ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Boss o si Miss Lunshil Mix Vlog na nakikinig mula sa Iloilo, kay Miss Linda Lin, kay Miss Ofelia Yasin, kay Miss Griselda Ibasitas na nakikinig mula sa Saudi Riyadh, kay Miss Luna Lozada. Maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Boss Bobby yung Sueco, si Miss Eva Soledad na nakikinig sa Imus, Cavite. Maraming salamat po. Hello din po sa lahat ng mga nakikinig mula sa Cavite. Binabati ko rin po syempre si Boss Roding Gonzales na nakikinig sa Negros Occidental. Pinapa-shoutout pala ni Sir Roding Gonzales ang Gonzales family from Negros Occidental. Maraming salamat po sa inyo. Hello po sa Gonzales family sa support at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Marites Guevara, si Miss Marian Wolf, si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss Filipina, si Miss Filipina Ma'am in Canada. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Linda Lin, si Miss Elena Almera, si Miss si Miss Sarah King. Thank you po sa inyo. At hello din po kay Miss Jean Galay. Maraming salamat po sa suporta nyo dito sa PCT channel. At syempre po, binabati ko rin si Miss Maria Magdalena del Rosario na nakikinig mula sa Riyadh, Saudi, kay Miss Griselda Ibasitas, kay Miss Yanil 88 o kay Miss Yanil 88. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Saudi, Miss Yanil 88. Thank you po sa support at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Charlene Gumansing mula sa Oman. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo sa Oman. Thank you po sa suporta nyo. At sa lahat po ng mga OFW natin sa Oman, maraming salamat po sa suporta nyo dito sa PCT channel. Sana po makapag-subscribe din po kayo sa Deep Red Mystery Files. Ililink ko po yung channel nila dito sa description box para i-click nyo na lang and makapag-subscribe po sana kayo sa kanila, masuportahan nyo sila. Binabati ko rin po syempre sa Boss Beltran Dalen Jr., si Miss Iris Tachibana, si Miss Jasmine Labalan, si Miss Yumi Aguilar. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre
si Miss Jaisa Balanay na maraming nakikinig at walang sawang na sumusuporta dito sa PCT channel. Maraming salamat po Miss Jaisa Balanay. Binabati ko rin po syempre si Miss Jasmine Labala ng Saudi, si Miss Christy Cuyos, si Miss Annie Abdullah ng Singapore, si Miss Zelly Gonzalez, si Boss DF, maraming salamat po, kay Miss Carmelita Mabanag at kay Miss Jacqueline Ecoben na pinapa-shoutout ang Ecoben family. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sa Ecoben family, salamat po sa suporta. Teka lang, baka may nakaligtaan tayo. Ayan, binabati ko rin po si Boss Pagkagat ng Dilim ADC, si Boss Aswangan Stories, napakulupit. Sino pa ba? Si Miss Panaghoy sa Dilim, si Boss Pinuno. Ayan yung mga pinapakinggan ko, si 3am Encounter. Ayan, sana po yung lahat ng mga nakalink dyan, masuportahan nyo kasi mas maganda kung lahat po ng mga Tagalog channel o Tagalog horror channel nasusuportahan po ng bawat isa. So yung pati mga bago po na nag-uumpisa pa lang, wag po natin silang kaligtaan na tulungan na sa pagsasubscribe, sa pagbabahagi ng mga kwento nila, sa pakikinig syempre. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga OFW na may humabol kay Boss Ryan Noy, kay Miss Ruby Claveras, kay Miss Rose de la Peña, at kay Boss Anthony Lagonda Jr. Maraming salamat po. Pati kay Miss Yumi Aguilar, maraming salamat din po. Pasensya na po kung may mga nakakaligtaan po akong banggitin dito kasi minsan natatabunan na po ng mga comment yung nagpapa-shoutout. Pero ang ginagawa ko po kasi lahat ng mga nagko-comment isinasama ko po sa shoutout para wala tayong walang tambuhan ba. So ayan po, maraming salamat po sa lahat ng mga Pinoy na nakikinig, sa lahat po ng mga OFW na nasa iba't ibang panig nitong ating mundo, sa mga susuporta pa lamang, patuloy na sumusuporta dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Maraming salamat po sa inyo. At kung gusto nyo po magpadala ng mga kwento, sarili ninyong karanasan, pwede po kayong mag-send sa Facebook page ng Pinoy Creepy Tales. Search nyo lang po Pinoy Creepy Tales, o kaya pwede rin po sa pinoycreepytales@gmail.com. So mag-iingat po tayong lahat mga ka-Creepy Tales. Hanggang sa susunod na takutan po, and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!